Hello guys! Welcome back to my vlog! So, ayan guys, for today's video, mga kamisis, kita naman sa ating title, this is like a raw vlog. So, tinawag ko tong raw vlog kasi ito talaga yung walang filter. I mean, hindi ako nag-ayos ng bahay, hindi ako nag-ayos ng aking muka. Kasi, like, ito talaga yung everyday na ginagawa ko pag wala akong pasok. Kasi, today is my first day of my 8 days holiday. So, ayan, diba? Last time yung aking vlog is 8 days straight yung pasok ko. And then, ngayon naman is meron akong 8 days na walang pasok na sunod-sunod. It's because sa tapat meron akong importanteng gagawin. And this is for my future here in UK. Kaya, yun. Kailangan kong mag-book ng time off time off para maasikaso ko yun. So, yun. Tara, samahan nyo ako sa aking vlog for today. So, ayan, ito yung ano man tawag dito. Wala kasi akong maisip na i-vlog. So, naisip ko, bakit hindi ko i-vlog yung ginagawa ko talaga everyday, as in, kung ano yung first na gagawin. Hindi na to first kasi nakakain na ako, and then napaglutuan ko na ng breakfast si Mister. So, tara, samahan nyo ako mga kamisis kung sino ang makaka-relate sa akin sa vlog na ito. So, ayan, after ko pakainin ang mga dapat pakainin ako at ang aking mister, is dito naman ako sa my kitchen talaga naglalagay. Dito ang pinaka first stop ko dito sa bahay tuwing umaga, ang kitchen. Ayan, kung nakikita nyo, napaka-messy niya. Kasi nga, pagka yung late na ako umuwi kasi pag closing ako sa trabaho is umuwi ako mga 11 PM na. So, wala na talagang time para maglinis ng kusina. So, lahat ng mga pinagkainan namin sa gabi is sa umaga ko nililinis. Kasi every time is like 10 AM yung pinakamaaga kong pasok. So, may time ako sa umaga. Gigising ako ng 8 o'clock. And then, yun, maglilinis ako before ako pumasok. So, eto ang kitchen namin. Kung nakikita nyo, very raw. Wala pa akong nililinis dyan. So, ayan, maglilinis na ako ngayon. Sino din ba sa inyo ang nagkukulit pagka yung may mga bumibili kayo ng mga Chinese takeaway dyan, yung mga kamisis natin na nandito sa UK? Sino ba ang nagkukulit ng mga Tupperware? Mga mga Tupperware sa na kinolek na ng bonggang-bongga. Dati madami to. Pinagtatapon ko na yung iba kasi sobrang useful niya kasi tingnan nyo yung aming ayan, ginawa ko siya sa imbis na bumili ako, 'di ba? Imbis na bumili ako sa may store na magko-cost sa akin ng magkano, few pounds, sabihin na natin. I-collect na lang natin yung mga recyclable na na nakukuha pagka bumibili ng takeaway, 'di ba? Nakamura pa tayo. Nabusog ka na, meron ka pang Tupperware, 'di ba? Tupperware ba tawag dito? Microwavable ganyan. So, ayan. Tinatabi ko talaga yan kasi nga napaka-useful niya pagka yung naglalagay ako ng nagluluto ako ng ulam. Pagka yung mga may niluto akong ulam, and then ilalagay ko siya sa ref. And then after nun, after kong mai-empty itong aming patuyuan, is i-collect ko naman lahat ng mga ano ba tawag dito, pinagkainan namin ng mga kalat. And then, ito naman is, kasi nagsesegregate din kami, meron dito mga, nakasegregate ang mga bins. So, mga ganito is mare-recycle mo.
And then yung mga ganito is general waste, yung mga may mga food, leftover food, ganyan. So sa general waste yan. So yan, kailangan mo pang isegregate, ineme. Ganyan. So yan, lahat to is mapupunta sa waste. So ayan, and then ngayon is soaking time naman. Yan, soak ko yung mga ano ba tawag din? Mga cutlery habang kinokolect ko ang ibang mga dishes. So, ayan. Nalalaglag na ang aking pamoni. Ano lang kasi to, yung parang clam na maliit. But anyway, so ayan. And then, sa mga kamisis na natin na nandito sa UK, gumagamit din ba kayo nito? Kasi ito, hindi ko talaga siya bet na gamitin. Kaya ako ay bumili ng ganito. Yung ipapump mo lang siya. Tapos my foam. Kasi mas gusto ko yung ganito. Hindi ko talaga bet yung ganito. Kasi nahihirapan akong magkuskus-kuskus na ganyan. Gusto ko talaga yung, alam mo yun, yung hawak na hawak mo. Ano daw? Basta yan. Sino ang nakaka-relate? Sino ang mas gusto dito sa sponge na to kaysa dito sa may holder na to? So, ito. Dito mo ilalagay yung dishwashing. And then, yun. Pag pinamp mo siyang ganyan, ayan. Bubula siya na ganyan. Feeling ko, hindi ko talaga siya bet gamitin. Basta, dito pa rin tayo sa original, Pinoy style sponge. Tapos ko namang mag-urong, linisin ito mga to, magpunas-punas and everything, ay maglalaban naman ako. Isasalang ko yung mga labahin ko. So, yung mga, tingnan ang mga bulsa, kung may mga laman. Ito is usually, ayan, madaming mga papel-papel kasi ito yung ginagamit ko sa work. So, ayan. So, yun nga, pag may day off ako, gusto kong ginagawa lahat ng mga gawaing bahay pagka yung, for example, mayroon akong 2 days off. Ginagawa ko na siya on the first day ng day off ko kasi nga, para may pahinga ako the next day. Kaya ngayon ko na siya gagawin. Lahat ng mga gawaing bahay ay ngayon ko na gagawin. So, ayan. Pinagbubukod-bukod ko siya. Kasi hindi lang naman to isang salang. Siguro mga 3 salang ito. Ganyan. Ayan, mga uniform. Mga uniform ko lang, mga itim, puti. Mga puti is mga pambahay. Apron, ganyan. So, ayan, uunahin ko na muna itong mga medyo mapuputi ang kulay. Ayan. And then, later naman itong mga aking mga uniform. And then, huli yung mga medyas and mga apron. So, ayan. Ito naman ang gamit ko. Morrison Sabers kasi parang ito yung pinakamura talaga. Hindi rin kasi, yung mga ano dito, yung mga laundry powder, hindi katulad sa laundry powder natin sa Pinas na hindi mo na kailangan mag-downy kasi mabango na. Dito is talagang, ano lang siya, laundry powder. Parang amoy sabon talaga. Kaya kailangan mo talagang bumili dito ng ng pang, ano ba yun? Parang downy, ganyan. Ng fabric conditioner. So, yun. Lagay ako ng 1 cup sa may isa and then half cup dito sa pre-wash. Ayan. And then, ayan.
ganyan lang siya. Aray ko, Diyos ko po, Lord. So, yun, hindi na ako nag papabric conditioner. Before, nagpapabric conditioner ako. Pero ngayon is, paminsan-minsan na lang pagka pag nakabili ako ng fabric conditioner, pero sa ngayon is wala. Kasi, yung plancha ko is meron namang may water doon na medyo maamoy. So, yun na lang yung ginagamit ko. Pinaplancha ko na lang siya ng very, very light. And then, ayan, igaganyan lang naman natin. And then, ilalagay ko lang siya sa cottons. Ayan. And then, start. And then, ayan, mag-iingay na siya, guys. So, ayan. So, ano naman tayo? Next naman tayo. So, ayan, guys, habang naglalaba tayo doon sa may kitchen is, nandito na ba tayo sa living room kasi ititiklop ko na itong mga nakahanger na damit. Kasi dito ako nagahanger in the last few months kasi nga lamig pa sa labas, so hindi rin siya matutuyo and laging naulan. So, ayun, ngayon is ititiklop na natin. Medyo matagal siyang matuyo, pero yun nga, para na rin makatipid sa kuryente, hindi puro like dryer sa washing machine. And yun, hindi mo naman talaga siya maida-dryer lahat kasi ang dami kong nilalaban. Hindi lang naman isang beses mo siyang ida-dryer, tapos kailangan konti lang din yung damit na ilalaman mo para talagang matuyo siya yung hindi na kailangang isampay. So ako, ang ginagawa ko is ano na lang, pag nilaban ko, i-spin ko siya para lang talagang yung hindi siya tumutulo. And then, yun, isasampay ko na siya dito sa aming living room. Si Mr. Ay, taga. Si Mr. ay aburidong na dito sa aking sambayan. Wala na siyang magawa kasi yan ang bet ko talaga. Ang magsampay. Kasi diba sa Pinas, lagi tayo nagsasampay sa labas kasi nga mas madaling matuyo, diba? And doon sa Pinas is hindi pa naman talaga like, hindi naman uso nga mag-dryer. Kasi, yun, pag maaraw sa atin, diba? Hindi lagi na ulan. Pagka lang yung pag-ulan, tsaka mag-dryer, diba? Ayan guys, kami ay magdidin-din na. Ayan, luto ng aking mister. Ni Mr. David Wright. So, ayan, kakain na kami. Kain tayo. Meron akong mashed potato, vegetables, steamed vegetables, boiled vegetable, and then what is it? Pudding, Yorkshire pudding, and beef mince pie. And then, ayan, yung aking mga sinampay. Nakapagsampay na rin ako. Ayan.